nakikiusap lang ako na sana maintindihan na nila na binayad ko na sa artist, binayad ko na sa stage. Nagbayad din po kami sa inyo. Totoo naman. Kaya nga, yung binayad nyo sa akin, andun na. So wala kayong kinita? Ganun ba yun? Magko-concert ka, wala kang kikitain? Ma'am Victoria, ikwento po ninyo, ano pong nangyari? Music festival, hindi ba dapat masaya yan? Exactly. Dapat masaya ang music festival kasi minsanan lang tapos puro OPM. Okay. Yeah. So kayo po ay bumili ng ticket para manood itong music festival. Opo. Okay, ang problema lang, so anong naging problema dun sa ticket po ninyo or sa buong experience nyo? Well, no re-entry po siya. Bawal pong lumabas. Kasi once na lumabas ka, hindi ka na pwedeng pumasok. Okay. Ayun. Tapos, ang gulo nung sa unang pilahan pa, nag-message kami personally sa page asking kung pwede po ba magdala ng gantong bagay. And they confirmed it even if sa page nila, nag-comment din po sila doon. Tapos mamaya biglang ikukumpis ka na lang yung mga yon and tatapon. Yung mga ganun po sir, hindi okay para sa akin yung mga ganun. Okay. Well, yung mga no re-entry, mga policy naman yan, no, ng mga organizers usually yan, no. Pero I'm more concerned kasi nabanggit kanina ni Shari na may mga ipinangako ba sa inyo na hindi nyo natanggap, hindi na ibigay? Yes. Ano po itong mga to? Mga freebies po, like bucket hat, tote bag, tapos shirt and hoodie. Opo. Tapos meron pa po dun yung mga iba na mga snacks and all of that. Pero yun na po. Okay. Yang mga yan ay kasama pag ikaw ay bumili ng platinum ticket. Yes. So kayo po lahat dito ay bumili ng inyong mga platinum tickets with the expectation na matatanggap nyo rin yung mga yon. Yes po. Actually, first po na sold out is yung gold po. Initially, dapat gold lang naman talaga kami to enjoy the festival. However, ang remaining na lang po doon sa website kung saan kami bumili is platinum. So, yun, pinurchase na din namin. And also, we're after the hoodies din naman po. Ayun nga po. So, hindi nyo po natanggap itong mga... Wala po. Ano ba tawag nila doon? Mga freebies daw? Hindi po na-receive. Okay. Bakit naman hindi binigay sa inyo? Ilan ba kayo ng mga nasa platinum holders? Marami sir. Sobrang dami po. Sobrang dami. So, ni isa, walang nabigyan? May nauna sila sir. Kaya lang kasi, as dun sa mga pinalabas nila, sure na meron kang makukuha. Basta platinum ang inabigil mo. Okay. So, di dapat, kampante kami, kahit late kami dumating, kasi may assurance eh. Once na ito binili mo, sure ball meron ka. Yes. Ano po yung sinabi nilang reason bakit hindi kayo mabigyan nitong mga freebies na ito? Wala akong makausap sa amin. Nagpunta ako mismo. Kasi ako talaga sir, ang dahilan ko dahil merch lang talaga. Ang binili ko ng ticket yung mga anak ko. Ngayon, it happens na hindi sila makakapunta. Ang usapan namin sila yung manonood ako akin yung merch. Merch lang talaga gusto ko ron. So nang hinayang ako na malapit na ako sa vicinity, nagpunta ako. Pagdating doon sir, grabe ang pangit talaga. Di ba ang process? Pagdating mo, dapat yan sunod-sunod eh. Dapat yan may process eh. Magandang hapon po, Sir Mark Brian. Hello sir, magandang hapon po. No? So, Hello. Magandang hapon po sa lahat ng mga tagapakinig po natin. No? Siyempre, una po ang lahat, no, ako po'y humihingi ng pasensya sa nangyari na to, no, at saka ito ay tinitake ko as a full responsibility sa akin, no. So ayun lang, no. So sorry dun sa mga hindi nakakuha ng freebies, no. So ang nangyari kasi, nagka-problema kami dun sa supplier ko, which is nag-order ako ng certain na damit, certain na gantong presyo na pinag-agrihan namin, kinonfirm niya through Messenger, through siya naman naggawa, pero hindi niya na-deliver. Actually sir, 95% fully paid na ako. 'Di ba? Ganun ako katiwala dun sa supplier, no. Pero ang nangyari, hindi na-deliver. So hindi ko naman pwedeng pabayaan yung show na i-cancel ko muna yung show, itutuloy ko ng within 2 months para ma-produce lang yung another freebie, 'di ba? So siyempre, the show must go on. Tuloy pa rin, no? So, makikita naman natin yan sa sobrang ganda ng lineup natin na artist, no? Sa sobrang affordable na ticket, sobrang daming artist, ang ganda ng stage, ang ganda ng sounds, no? So, sobrang quality nung value for money nila. So, siyempre ako, bilang tatay ng event, saka gustuhan kong mas mapaligaya sila. Nangako ako na may freebie.
Okay. Aminado ko siya. Aminado ko talaga. Sir Mark Brian, no, yung sinasabi po ninyo na hindi nakapag-deliver ng mga suppliers. Ito yung suppliers natin. Nakapag-deliver sila pero kulang. Hindi po Opo, nasabi nyo kasi 95% na yung nabayaran ninyo. Ilang percent yung na-deliver naman nila? Actually, sir, yung costing nun kasi kung kulang-kulang 10,000 times natin sa 55, less than 10% lang yung na-deliver nila. Kaya wala nang naiuwi itong mga ibang platinum ticket holders natin. Kung meron man ibang nakakuha, hinati ko na lang kasi kumbaga yung iba t-shirt, yung iba bucket hat, ganun. So ito yung mga supplier ng freebies. Tama po, no? Sir Mark. Yung mga supplier ng freebies, they failed on the side of the agreement. Yes. So, ngayon pinapalabas nila na labor lang daw yung binayaran ko. Ikaw ba, sir, maniniwala ka na bibili ka ng t-shirt, labor lang babayaran mo? Saka alinaw-linaw na sa usapan namin, ORP, Original Retail Price. Presyo ng damit. Kung mababasa niyo sa messenger na pinost namin, ang linaw doon na yan yung presyo. Saka kung bibili ako na above doon yung presyo, hindi nakakayanin ng event. Kasi 250 pesos lang per head ang pwede kong ibigay o kumbaga ipa-freebie dun sa mga tao. Kumbaga ako in good faith ako, no? Sabi ko nga sa'yo, I'll take full responsibility sa mga disappointed. Kaya nag-iisip kami nung baka pwedeng discount voucher, na malaking discount voucher para sa kanila sa next event na ito ay walang expiration kung kailan nila pwede gamitin. Ito rin ay fully transferable, no? Pwede rin nilang i-resell kung ayaw nila. Kasi ako, to be honest, hindi ko na talaga sila mai-refund kasi binayaran ko yung artist. Binayaran ko yung merch. So, technically, di ba sir? Kasi malalaman nyo naman yan sir kung nagsisinungaling ako, maraming producer dyan. Okay. I-check nyo kung magkano ginagastos ng isang event. Yung kasing laki nung sa akin, kasing dami nung artist nung sa akin. Kasi wala naman sir nagpapa-event na kasing dami nung artist nung sa akin. Ako lang kasi pinapahalagahan ko yung value for money ng mga tao. Yes. Naman po yung sa akin. Sir Mark Brian, no? Ako ng pasensya sa lahat ng ng mga concert goers ko na offend na umasa sa freebie, no? So, yun, humingi ako ng sorry talaga, no? So, I'll take full responsibility on that, no? So, ano pong mangyayari sa mga platinum holders po? Kasi a day before the event, doon po sila nagsabi na October to January lang yung mabibigyan ng mga freebies sa announcement nila sa page nila. However, paano na lang po yung mga, kami, mga March, mga ganon. So, paano po kami makaka-avail pa rin po ba kami ng mga hoodies or ano po ba ang compensation po for platinum holders na nag-avail? Kasi yung nagkandagulo-gulo po kasi doon, boss, is yung mga gold po, nagkaroon din po sila. So, bakit sila meron tapos kami wala? Di ba po? Sige, ganito. Okay, ganito. Yung regarding dun sa, tulad nung nabanggit ko kanina, no, magbibigay ako ng malaking discount, promo code vouchers para sa inyo na pwede nyo siyang gamitin for next event. No, for next event siya, at least doon pa lang mako-compensate natin, no. Then, yung regarding sir, naman sa what you meant by next event is next Circus Music Festival 7 po? Yes. Or kung hindi man 7, kung hindi kayo available that time, ito naman ay walang expiration. Kung kailan kayo available, kung pwede siya gamitin ng 8, 9, 10. Paano nyo po masasabi mabibigyan ng discount? Simula na Circus Music Fest ng 3, 4, 5, and 6, meron na kayong issue. Paano nyo po masasabi na magkakaroon ng discount? Meron pa rin voucher na binigay nyo, hindi mo na nagagamit. May nag-email nga sa inyo, ang sinagot nyo emoji. Tapos meron pa po yung sa yung nag-post po kayo, biglang yung dumami yung comment, bigla niyong dinilit. Meron po kayong post na ganun. May screenshot po kami. Unahin muna natin dun sa... Unahin muna natin. Sir, ganito na lang. Ayaw namin ng voucher. Ayun lang po, isang salita. Ayaw namin ng voucher. Refund or freebies, yun lang. Wala kaming pakialam sa usapan yung supplier nyo. Kasi di naman namin kasalanan yun eh. Naman, Opo, naiintindihan ko rin po. Pero regarding po kasi sa refund, ma'am, itong concert, binahid ko na rin naman po. Diba? Binahid ko rin. Sana naman na kami naman ay maintindihan nyo rin sa side namin. Ako in good faith, no? Tinodo ko lahat sa stage, sa artist, then nagbayad ako sa freebies. Actually, Sir Mark Brian, nandito po yung
Meron po kasing supplier na nandito po sa tanggapan po ni Senator Raffy. Ako po yung supplier, main supplier po ng Circus Music Festival 6. Naiintindihan ko po yung naging side. Pero kami po, pinilit po namin gawin lahat ng makakaya namin. Ma-provide yung merch na kailangan po sa Circus 6. Okay. I-deliver po namin yung kaya po naming quantity. Based dun po sa binayad po nila. Kasi nga po, naiintindihan ko ang sabi ni Sir. Hindi daw niya naintindihan na ang binabayad lang po niya sa amin is yung fabric cost. Pero kung bibigyan po kami ng tsansa kasi Sir, to be honest, kinausap na po namin si Sir Brian na kung pwede po kaming mag-usap para mailatag po namin lahat dahil hindi nga po daw nagkaintindihan sa fabric cost. Ang alam po nilang original retail price is yung pinaka t-shirt at the same time yung print. Pero sir, ang hinihingi po namin sa kanila at nasa conversation even the GC is nandun po fabric cost acknowledgement. We even send receipt o our receipt. Ang gusto lang naman po namin, willing kaming i-provide ay bigay po lahat ng mga nakaipit na merch po sa amin. Even the subcontractors po na partner ko within 5 months on making. Ang ilang percent out of the total price ang natanggap po ninyo? Hindi po, 50% po. Kasi po, kung kasama po ang labor cost po namin doon sa 20,000 pieces, total po nun is 6 million. Okay, ito yung sinasabi pala kanina ni Sir Mark Brian na hindi nagkakaintindihan doon. Yes po. Sa naging usapan with the mayroon po ba kayong kasulatan ng inyong agreement? Actually po regarding po dyan, meron po kaming naging kasulatan. Okay. Pero ngayon po, nire-retrieve pa lang po namin sa notary. Sir, siguro unang-una, no, walang sigurong matinong tao na bibili ng tela lang. Siyempre, damit ang i-order ko. Diba? Tapos pangalawa, yung hinihingi kong kontrata sa kanya, ang tagal niyang ibigay. Pinapangako niya ako na, ganito ako naman sir, namatay siyempre yung brother ko, no? Medyo 2 months din ako nag-mourn. Hindi ko iniisip yung, kumbaga siya, family friend ng kapatid ko, family friend, gusto namin siya tulungan. Pag nangingi siya sa akin pantela, hingi kami pantela para paggawa na kami damit, binibigay ko. So ganun ako katiwala sa kanya. Then last minute, kailan niya lang sinabi, sir, nung March 17 niya lang sinabi, to be exact, na labor lang daw yung binabayaran ko. Brother, sir, tingin mo ba, matatanggap ko yung onting panahon na yan? Then kung makikita mo yung pinost ko, may convo kami doon, sir. January 10, magkano yung presyo ng merch? Magkano yung presyo ng t-shirt? T-shirt with print. Magkano daw? Hoodie with embossed print. 55. T-shirt, 55. Ganito. So, ibig sabihin ba yung tela lang yun? T-shirt yung buong t-shirt yung pinag-uusapan. Hindi naman labor. Kuya, diba? Kuya, kaya nga po nakikipag-usap kami sa inyo ng maayos. Diba nga po gumawa na kami ng paraan hakbang sa end namin para po maayos yung naging concern na misunderstanding nga kuno. Kasi sir, kung nakikinig ka during the meeting, even yung mga staff mo, sir, alam nila na you're not focused on the meeting. Ilang beses tayo nag-meeting, ilang approval. We have all the conversation po. May conversation po kami na GC, kasama pa po yung kapatid niya. May conversation naman tayo, kaya nga pinost. Siguro, doon na lang tayo sa totoo, no? Yes, siyempre, mararamdaman din naman nila yan, no? Siguro, hindi rin maganda na parang pinapangalandakan natin dito, no? So, mag-ano na lang din tayo sa lawyer natin kung sino yung, kung ano yung tama. Kasi ako, walang bibili ng damit na tela lang yung bibiling ko. Sir, ako naman sir, excuse me po. Isa po kami sa mga hiningian ng tulong ni Miss MJ po para mag-provide po dun sa mga merchandise na kailangan po nila. Ako po ang nagtahi at bumili po ng fabric for tote bag and black t-shirt. Okay. So ngayon po, pagdating po sa costing, sabi nyo nga po, di ba, nagpapatahi kayo. So dapat may idea na kayo kung magkano ang rolyo at magkano ang cutting and sew. And may imprinta pa po yan. So kung makikita nyo sa imprinta namin at sa mga actual merchandise po namin, hindi po yan putyo-putyo. Kwalidad po yung ginawa po namin. Kaya yung sinasabi po nilang presyo na napag-usapan po nila is hindi po makatarungan. Kasi wala pa po sa fabric cost yung sinasabi po nilang costing. Yung naging agreement po ba ninyo nitong mga suppliers ninyo? Sabi ni ma'am kanina parang meron kayong naging kasulatan.
Nakalagay na ba doon kung magkano dapat yung babayaran ng mga parties? Wala pa, sir. Parang ang mangyayari dyan, hindi po included ang fabric. Magpapatahi po sila. Pinag-uusapan lang po dito, sila ang magpo-provide ng fabric, pero kami ang magtatahi at magkakat at magpiprint at mag-e-embro. Yun lang po. Wala nang iba. Ang sabi po sa akin ng mismong nagkipag-coordinate sa akin, which is yung partner ko, na cut and sew. Yun po ang unang sabi sa akin. Meron po kaming proof nun dahil magkakasama po kami. Yung mga yan po ba nakalagay dun sa kontrata ninyo? Nasa kontrata po namin, sir, na labor cost and then imprenta with print nga po. Kaya po kami nagsisend po ng receipt sa kanila para yung binibigay po nilang amount ng pera sa amin is aware po sila na doon na pupunta sa fabric. Kasi sir, negosyante kami. Kung all-in po yan sa amin, hindi po kami magpo-provide ng receipt dahil makikita po nila yung total costing at kikitain namin. Business confidential po yun. Gusto ko lang pong sabihin, sa experience ko personally, sa ticket buyer, dumating ako doon around 12 p.m. wherein mahaba yung pila, tapos walang nag-i-scan ng ticket namin. So, totoo lang ako pa yung lumapit para ipascan yung ticket ko. Lahat binibigyan ng platinum wristbands, stubs, without checking kung yung mga yun ba is platinum holder. Tapos, pagpasok pa po namin sa venue, nagulat kami kasi magkahalo yung gold tsaka platinum. Wala pong barrier, which is unfair naman sa iba. Kasi mas malaki yung binayaran namin ng 1K. Ngayon, pag gusto ko marinig yung paliwanag ni Sir Brian, ano ba paliwanag niya? Ba't pinaghalo niya yung gold tsaka platinum na magkaiba ng bayad? Okay. So ang in-offer ngayon ni Sir Mark Brian is yung voucher or discount code. Hindi na nga po, sir. Hindi talaga... However, sir, sa sobrang, yung na-experience kasi namin ngayon. Hindi maganda. Hindi talaga. Hindi nga kami nag-enjoy kasi mas mahaba pinila namin sa kakahanap ng merch na yan eh. Ang gusto po ninyo ay... Refund or merch. Sir, kasi yung advertise po nila, sabi pa nga nila sa post nila, ito po mismo yung nakasulat. Parang bumili ka lang ng damit akla, tapos free concert. Yun po yung advertise. Kaya yun din yung nag-engganyo sa inyo talaga. Yes, merch lang talaga. Magandang hapon sa inyo, Panyero. Magandang hapon, Attorney JV. Magandang hapon po sa ating mga manonood at mga nakikinig po sa atin. Sa DTI po, sa amin Consumer Care Unit, pwede po mag-send ng mga complaints sa aming mga email address na consumercare@dti.gov.ph or di kaya doon sa podrs@dti.gov.ph. Yung pong complaint ay i-evaluate po ng aming Consumer Care Unit kung ito ay may jurisdiction, kung DTI ay may jurisdiction o wala. Sa ganang ito pong nakarinig ko kanina, mukhang may jurisdiction naman ang DTI po dito para i-handle yung ating mga reklamo. Individually po sana. Individually, hindi pwedeng group complaint po yan. Okay. Pero kasi, attorney, no, parang madami-dami rin, no, itong mga platinum holders po na ito. Wala po ba tayong mechanism, kumbaga, na parang para magiging simple? Kasi pare-parehas lang din naman sila ng naging experience? Or talagang kailangan talaga individually by their names? Gaya po ng mga previous na ganyan na complaint po na marami, individual po talaga yan na pinapakinggan at minimediate namin. Pero lahat naman po yan aaksyonan, no, attorney? Yes, sir. Yes, Attorney JB. Aaksyonan po lahat yan, individually. Pero usually po, no, Attorney Genaro, when it comes to these kinds ng mga tickets, pag ang may ipinangako or kumbaga nakalagay na doon na ito yung inclusion ng binili mo, edi dapat talaga matanggap nyo yon. Yes. Kasama yan, kumbaga sa binayaran mo. Yes. Tama po. Ang party list na masasandalan, AXIS number 68 sa balota. Immediately po ma-actionan po yan. Kung kompleto, alam niyo naman po yung DTI, pasa't kompleto po yung mga requirements sa isang complaint, ina-assign po natin yan sa isang mediation officer who will handle the case po at magpa-facilitate ng settlement kung merong settlement. Yeah, actually kanina parang they are exploring, no, any possible ways na masolusyonan itong naging issue po dito. Sana po sa inyong tanggapan, Attorney Genaro, baka naman makapaghanap ng way para masolusyonan na lang itong problema po na ito. Ang settlement po ay depende po sa agreement ng mga parties po. Pinapacilitate lang po ng isang mediation officer. Kung wala pong settlement na mangyayari, ang mediation officer ay mag-i-issue ng certificate to file action at ang
complainant ay maaari na pong iakyat sa aming adjudication division po ang kanilang reklamo. Okay, okay. Sige po, no? Malinaw po, Attorney Henaro Jacob. Sir Mark Brian, yun lang naman po. In short, ayaw po nila ayaw nila ng mga discount voucher. At saka next time, sir, kapag magpapa-concert po kayo, sir, make sure po, sir, na organized. Para malinaw lang din sa lahat, no? Siyempre, ang bumili kasi ng gold natin, sir, is nasa less than 800 na tao lang. So kung talagyan ko pa siya ng barricade, mas liliit yung area nung platinum. So ako, kinol ko na. Akin yan, mali ko yan, no? Pero ginawa ko siya para mas pakagalaw yung mga platinum holders natin, no? That's why yung iba nakalatag ng sapin. But still, sir, hindi pa rin, I don't think to organize yun. Kasi kami, sir, nagawi din naman kami sa concert. Kasi kung ipaghahalo nyo kami, platinum and gold, di ba, sir, parang ang unfair nun. Hindi. Ginawa ko yun naman para sa, nasa tingin ko para sa akin, makakabuti. Siyempre, alam ko na may mga magagalit talaga. Pero ginawa ko yun para sa mga platinum ticket holders din na parang hindi naman? Sir, yung mga galaw. Isa po ako sa mga nag-avail ng ticket because of the promo. Number one, because of the promo, sa dami ng freebies, napakaganda po ng marketing na ginawa nila, which apparently became a false marketing. I even got, bumili po ako ng merch. Hiwalay po dun sa freebies. No, bumili po ako separately, Sir Brad, hoodie, saka nung t-shirt. And pagpasok ko pa lang, tinatanong ko na kung saan yun kukuhanin kasi nga alam ko na wala ng freebies. Ang in-announce po ay walang freebies. So expected ko na wala na ako makukuha na freebies doon na kasama doon sa platinum ko. So what I looked for was yung purchased ko na hoodie and t-shirt. So, pagpasok ko pa lang, gusto ko sana mag-enjoy ng music. Gusto ko sanang enjoy yung concert. But what happened to me was almost 2 hours ako naghanap kung kukunin yung purchase na merch ko. So, ito po ay hindi freebie. Ito po ay binayaran. Ito po ay may resibo. Ang ginawa po sa akin ng mga tao doon, pinapunta ko in one place to another, to another, to another place. But nowhere to be found ang merch. So this is of course separate pa. Nabanggit na nila kanina, wala ngang separation, wala talaga yung freebies, ang daming mga pangako na Okay. So yung case nyo, sir, is hindi na deliver yung binili nyo, which is separate. Hindi na lang siya freebie. Yes, hindi po siya freebie. It's separate, purchase separately, binayaran po ito. May resibo po. So regarding sa mga bumili ng perks, so meron naman kaming details at tinabi na namin to make sure na hindi maubos, hindi mawala yung binili nyo kasi mas nakakahiya kung pati yung binili nyo na nga lang nawala pa. So andito siya, so may kipag-ugnayan kami sa inyo, doon naman yung number nyo, no, sa Ticket Melon. No? So i-deliver namin sa inyo sa house. Hindi naman kayo ganun karami, nasa 50 plus lang ata yung kayo doon. No? I-deliver, sinecure na namin yun, okay, mag-alala. I assure na matadala namin. Okay, so meron pa pala yun. Kasi pag dinala namin, yes, kasi pag dinala namin yan doon, ano lang yan, magugulo, lalong mawawala, mas mahirap, mas nakakahiya para sa inyo. Pero Sir Mark, iba pa yung freebie niya. Ito is... Kasi sir, sa freebie niya, yes, sa freebie niya, pag binigay kasi natin yung freebie niya, unfair naman sa ibang hindi ko mabibigyan. Right. So pangit naman kung ganun, di ba? So ito lang yung nabili niya talaga. Kasi, yes, opo. Okay. Sige po, no? Sir Mark Brian, that there will be a pagtatagpuin kayo, no, dito sa DTI po natin. And sana, no, you can come up with terms na acceptable din dito sa mga ticket holders po natin. Oo, hopefully. Sana matanggap nila yung offer ko kasi di naman tayo ganun kayaman, no, para ibalik talaga on the spot. Kasi pag may binalik ako dyan, dapat lahat, no. Yung issue sa supplier, sir, hindi ko alam kung nabasa niyo po yung post ko, no. Sila naman nagte-text sa akin nun, no. Then sila pa yung naggawa ng Excel na may ORP, original retail price. Andun yun, naka-Excel, no. Sa kanila naman ang galing yun na maliwanag na walang bumili ng damit na labor lang. Maliwanag na damit yung in-order ko. Hindi naman labor lang o ano, no. The way I see it right now, gaya po nang nabanggit ko, yung issue, no, between the organizer at the supplier, it's a contractual dispute, no? Yes, kung po. ano talaga yung napag-agreean nyo, we will leave you at that, no? Pag-usapan ninyo yan. Yes, po. And how would you settle that among yourselves? Okay? Sir, the reason why po na
nag-stand out din po kami dito at nagpakita dahil alam po namin sa sarili namin hindi po kami ng scam. Kasi po lahat po ng pera pinuhunan po namin. Nandun na po. Wala po kaming kakayahan makakuha ng private attorney tulad po nila. Kaya nga po hindi ko po alam yung naging harassment na nangyari na hindi pala ako pwedeng dalhin ng CIDG nang walang warrant of arrest because of estafa. Narinig ko lang may warrant of arrest? Ano yun? Wala namang ganyan, sir. Wala naman, sir, ano yung nabanggit nyo? Warrant na ganyan. Kinausap po namin siya regarding po sa nangyari dahil ang kiniklaim nga po niya is 95% bayad na siya pero 4.890 lang po yung binayad, million. Iba po yung separation ng Batman t-shirt na pinamigay niya po ng Christmas party which is delivered na po. At iba din po yung 100,000 pesos for election t-shirt na order niya po sa amin. So that's separate po doon sa value ng circus merch. Ngayon sir, hindi niya po ako naintindihan. Inaway niya po ako, nag-hysterical na po siya sa mismong warehouse namin ng 1 a.m. in the morning. So Okay. yun sir, akala po namin okay lahat. Sabi niya sa akin, minumura niya ako po MJ. Yun po, sabi niya, matakot ka MJ, papatay kita MJ, mahiya ka sa 6 na anak mo. Narinig po lahat ng staff ko po yun na nandoon at narinig po yun ng mga kasama niya. So pinakalma po namin siya kasi naiintindihan ko po sir. Nagsinungaling po siya sa amin. Totoo po, nagsinungaling po siya sa amin. Sabi niya pupuntahan niya lahat ng mga subkontahian namin. Dahil confident po kaming wala kaming nilokong tao, tinawagan ko lahat ng tahian namin at subcon namin kung pwedeng i-open nila ng 2:00 ng madaling araw para makita. Pumayag po kami. Di po niya pinadala yung sasakyan namin, sir. Pinapasok niya po kami sa sasakyan nila. Nasabi para isang sasakyan na lang po yung dadalhin. Pero ang ginawa niya po sa amin, hindi niya po sinunod yung ways ng asawa ko. Dinala niya po kami sa Fort Bonifacio. Doon po sa Southern Police District, CIDG. Nandun na po yung father niya. Sabi po doon, ito yung nang-stapa sa akin, nang-scam po sa akin. Makikita niyo po yun sa CIDG. Makikita, may CCTV po doon. Wala po kaming kusang loob na pumunta doon, sir. Kaya natatakot po ako, di po ako lumabas, hindi po ako nagsalita. Sabi ko po kanina, yung dispute ninyo is purely civil. Okay? The way I see it, it's purely civil. Okay? Kaya nga po kanina ko pa tinatanong, no? Kung meron kayong kasulatan, kasi yung kasulatan po ninyo, yung magdidetermine kung ano yung obligation ni Sir Mark Bryan sa inyo, ano yung obligation nyo naman sa kanya. Kasi nga, nakita nyo naman, malinaw naman, hindi nagtutugma, hindi ba? Exactly. Okay. Pero insofar of meron po bang ng criminal dito na I don't see any criminal intent whatsoever. Ang nangyari dito is misunderstanding. Okay? Insofar as threats, I think there should be no place for threats dito. At kanina nabanggit, you are close family friends, hindi ba? Parang yes, ganun yung nangyari kanina. Kaya nga kami, umaasa nga kami sana dito kanina na mapag-uusapan ninyo itong issue na ito. Pero at this point siguro, we need more time, no? Kailangan nating tingnan muna itong mga anggulo na to. Yung issue dun sa ticket holders, malinaw, aminado yung mga parties dito. Okay? Na dapat nabigyan ko sila ng freebies kaso hindi nagawa. So yun po yung susolusyonan. Doon po kasi sa issue ng supplier, hanggang sa ngayon, hindi pa malinaw. Ano po ba dapat yung obligasyon ng bawat isa? Okay? And kaya nga po contractual dispute yan, wala naman po tayo ngayon. Yung kasulatan po ninyo, and you're telling me na nire-retrieve nyo pa po yon yung kasulatan na yan. So kung ano man po yung naging pag-uusap na yon, kung malinaw yan at hopefully in writing, doon po magiging malakas po talaga yung laban po natin po doon. Muli, humingi ako ng pasyensya para sa inyo, no? So, to be honest, gusto ko lang talaga ibigay yung pinaka-the best concert, yung value for money para sa inyo. Okay. Pero Sir Mark Bryan, kasi may nabanggit... Hindi lang talaga natuloy. Yeah, Sir Mark Bryan, kasi may nabanggit lang kanina, no? Na parang, I think, pananakot yung nangyari doon. Sir, we don't tolerate, no, these kinds of things. Walang ganun. Wala namang ganun, sir. Wala namang ganun na, ano. Ako nga, siguro, sir, kita nyo naman, ako yung pinaka-apektado dito, no? Yung event ko, ako yung naapektuhan talaga dito, sir, no? Hoping lang ako na fair, alam ko, fair naman kayo nila, Senator Raffy, no? Would you be open po, Sir Mark Bryan, yes. to sit down and discuss with the suppliers? Hindi na siguro, sir, hindi na. Mag-aano na lang kasi too much damage. Sir Mark Bryan, Sir Mark,
Oo, Sir Mark, actually, mas magiging fair po ito, no? Para din po sa mga complainant natin. Para maging fair lang din po, kailangan, sir, na makausap nyo din po ito pong mga nagrereklamo. Kasi, sir, syempre, hindi naman po ito lalapit kay Senator Raffy kung hindi naman po, kung naging maganda po yung event at nakuha nila kung ano man yung mga dapat nilang makuha. So tulungan natin sila, sir, kung ano man po yung problema po ninyo sa supplier, sir, pag-usapan nyo, pero ibigay po natin yung nararapat po para po doon sa tumangkilik po ng concert. Go-offer. That's why nag-o-offer ako ng malaking promo discount. Sir, the problem, sir, kasi is ayaw po nila yon. Either makuha po nila yung mga merch, no, yung mga pinangako po ng inyong event, or i-refund po. Yun lang po yung option po. Ko lahat. Isipin niyo, sir, kung 22,000 yung 44 million. Ay, problema mo yan, sir. Hindi na yung problema yun. Yun nga po, ang problema, sir, kasi hindi na po nila kasalanan nyo. Nagpa-event kayo. So, ibigay niyo po kung ano po yung binayaran po ng mga clients, sir. Yun po yung fair, Sir Mark Brian. Yun po yung fair. Hindi naman tayo para... Kaya nga ako nakikipag-usap, nakikipag-party. Yes, sir. Kaya nga po, ang iniisip din namin, sir, syempre, yung hindi rin po dehado dun sa mga tumangkilik po ng event. Nagigets niyo po, sir? Ayoko din kasi yung iba dyan, mga from circus, ilang circus na yan. No? Ayaw naman, hindi naman tayo ganun. No? Nakikiusap lang ako na sana maintindihan na nila na binahid ko na sa artist, binahid ko na sa stage. Nagbayad din po kami sa inyo. Totoo naman. Kaya nga, yung binayad nyo sa akin, andun na. Diba? So, kumaga ito... So, wala kayong kinita? Ganun ba yun? Magko-concert ka? Wala kang kikitain? Ito, ulitin ko. Kung magbibigay ako sa certain, hindi pa pwedeng hindi lahat. Diba? Sana maintindihan nyo ako doon. Kung magbibigay isa-isa, dapat sa lahat. Dapat lang. Magiging unfair kasi kung ilan tao lang yung magbibigyan natin, ganito, tapos yung iba lahat, diba? So, ako, nag-o-offer ako ng remedy na para sa lahat. Para to be fair, para sa lahat. Diba? Kasi lahat naman nasaktan, lahat naman nalungkot. Ako naman may nakikipag-usap po ng maayos po sa inyo. Diba na, ito yung realidad. Naloko rin ako hindi naloko eh. Ito na yung nangyari sa akin sa merge. I think tatagal to, hindi rin naman kayo mag-agree. It's better to do it before the adjudication office ng ating DTI. Siguro. Para at least kasama na lahat, no, ng mga affected dito sa mga nagreklamo dito sa event po na yan. Kasi para din, kumbaga, yung may offer ni Sir Mark Brian Beran, ito factor na yung lahat. Hindi pa naman po ito matatapos dito. So sasamahan po namin kayo sa office po ni Attorney Jacob ng DTI, and then isama na rin po natin kung sino pa po yung mga ilan pa po na nakatangkilik po o nakapunta po dun sa concert para po makapag-file po ng statement po laban po dun sa event, no? Sasamahan naman po kayo na reporter ni Senator Raffy, and we will make sure na magiging fair po ito para sa inyo. So mga ma'am, sasamahan po namin kayo sa office po ni Attorney Jacob, and we will make sure po na magiging fair po sa kanya, no? Para hindi po siya dehado, and fair din po sa inyo mga ma'am. And kakausapin po kayo ng reporter po ni Senator Raffy. Okay po? Okay po. Thank you so much. Okay.